show sa Wanted sa Radyo. The reason why I'm here today, ladies and gentlemen, merong nagaganap na epidemic ngayon sa ating bansa at lumalala ang epidemic na ito. It's about time na lahat tayo magtulong-tulungan para magamot itong malalang epidemic na for me. Example, recently, merong bus driver na nahuli ng mga pasahero habang nagmamaneho, nag-online gambling. Paano na kaya umaga yon? Paano na kaya kung sa gabi wala nakitang pasahero, nag-online gambling siya, nabangga, disgrasya. Meron pang jeep driver na nahuli din ng mga pasahero na nag-online gambling habang nagmamaneho. And meron pang sa PTEX ata yun, ni-raid ng mga pulis, lahat ng mga bus drivers lulong sa online gambling. Napakarami ng taong lulong dito sa online gambling kasi napakadali ma-access. As a matter of fact, sa programa ko sa Wanted sa Radyo, hindi ko na mabilang recently yung puntahan ng mga magulang na nareklamo, yung kanilang mga asawa, anak, especially mga estudyante, hindi na nakapag-aral, napupuyat, at nangungupit na sa kanilang mga magulang para lamang makapag-online gambling. Especially itong scatter. Sobrang lala na. Something has to be done. That's why I'm filing a bill na total stop, hindi yung regulated, hindi yung strictly regulated. For me, no. It has to stop. Grabe na. Kailan tayo titigil kung bagsak na ang ating bansa, ang ating lipunan? We have to step on the brakes right now. And with your help kayo sa media, ma-disseminate properly itong information na ito para sa kalaman ng lahat na meron tayong sakit sa ating lipunan sa pamagitan ng epidemic, kung tawagin ko, nitong online gambling. Go ahead, please. Sir, kasi may ilang senators din na nag-file na ng bill on online gambling but they want strict regulation lang kasi kapag total ban, baka magkaroon ng underground operations lang, sir. So, allow it but with stricter regulations po. Like, hindi pwedeng 18 and above, yung mga ganun, sir. Ay, 18 and below, I'm sorry. Okay, well, inahangaan ko yung mga kasamang senador na nagsabing strictly regulated itong online gambling. Pero ako, in my opinion, kailan talaga total ban. Yung sinasabing baka mag-underground. Eh, nandiyan naman ating kapulisan, nandiyan yung ating NBI, nandiyan yung ating PNP. Anong ginagawa ng kanilang mga intelligence funds para tugisin kung sino itong mga nag-underground? As simple as that. Let them do their job. Otherwise, tanggalin mo yung mga pulis na hindi trabaho. Sir, when you say total ban, lahat, pati accredited ng PAGCOR, sir? Lahat, pati accredited ng PAGCOR. Kasi, tingnan nyo, kahit na paslit, nakakapagsugal. Very accessible itong online gambling. Why not put a stop into it? As it is, may problema na nga tayo sa mga kasino. Ang dami ng kasino left and right. Magpapatayo ng kasino. In fact, balita ko, may magkakaroon ng kasino pa sa Boracay. Kung saan-saan na pinapayagan na magkaroon ng kasino. Problema na yan as it is. Marami na sirang buhay, mga negosyante, dahil nalululong sa sugal sa kasino. Now, here comes online gambling na hindi lamang mga adults ang nalululong, kundi ang nakakatakot dito, mga kabataan, estudyante, as young as 10 years old, 9 years old, nagkaroon ng scatter. Hindi nakapag-aral, hindi nakapagtulog, hindi nakatulog, kumukupit sa kanilang mga magulang para makapag-scatter lamang. Ano to? Anong klaseng bansa meron tayo ngayon? Grabe na. At bakit ito pinapayagan ng PAGCOR? Kaya nga I'm calling, yung sinasabi ng PAGCOR, for now, itigil na raw muna yung ads sa mga online gambling. Eh, galing ako sa bahay ko, papunta rito, binilang ko, 7 ang billboard ng online gambling. 7. So, nananawagan ako sa PAGCOR maging sa ad board. Do your share for now habang gagawa ko ng bill. Of course, matatagalan yan. And habang pinag-isipan siguro ng ating sa executive kung anong gagawin nila, do something
itigil na muna lahat ng advertisement sa online gambling. Kasi ang sabi ata ng PAGCOR sa prime time lamang. Bakit lang prime time? Paano sa hindi prime time naman yung mga bata nanonood din? So dapat tigil yun sa TV, radio, newspaper, social media, lahat. Kung nagawa natin yan sa sigarilyo, remember dati sigarilyo left and right, may advertisement yan. Lahat ng platform sa media, napatigil. So bakit hindi natin mapatigil itong sa online gambling? Kung gusto yun ng PAGCOR, kaya nilang gawin. May kasabihan nga, kung gugustuhin, maraming paraan. O may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan o may dahilan. Yun lang yun eh. Paano naman, sir, yung mga celebrities na kilalang kilala, tapos sila pa talaga yung nag-endorse, sir? Yun nga, nakakalungkot nga. I don't have anything against those celebrities. Siguro sa kanila, trabaho lang, walang personalan. Pero ang hindi kasi alam din itong mga celebrities na nag-endorse itong online gambling na maraming nasisira. Who knows, baka mga kamag-anak nila, kakilala nila, mahal nila sa buhay, ay nalululong na sa sugal na ini-endorse nila mismo sa kanilang social media accounts or sa TV o radio. Sir, paano yun? May mga malalaking tao daw, including lawmakers, ang engaged sa online gambling operation. Very good. That has to be investigated. Dapat imbestigahan. Sino yung mga politiko, sino yung mga malalaking opisyal na involved sa online gambling, online gaming? Sampahan ng kaso ombudsman. Sampahan ng kaso Sandigan Bayan. Find out who these people are. Kung illegal yung operation. Pero kung legal, sir? Kahit na sabihin natin legal, dapat ang mga politiko ay nagsisilbi sa taong bayan. Ang pangit naman yung kanilang pinagsisilbihan, yun yung tinatamaan nung kanilang negosyo o yung kanilang involvement, yun yung nasisira yung pamilya. Yun yung nawawasak yung pamilya dahil nalululong sa sugal. Sir, sinasabi rin malaki magiging foregone revenue kapag total ban ng online gambling. That is correct. 140 billion, I think, if I'm right. Pero marami naman pwedeng pagkukunan ng 140 billion na mawawala. Just think of it, 140 billion. Kumpara naman doon sa nasisirang pamilya, nasisirang mga Pilipino. I think the benefits na nakukuha ng ating gobyerno mula sa revenue ng online gambling outweighs the ill effects. Saan tayo? Kung dahil sa 140 billion masisira ang napakaraming pamilyang Pilipino, maraming malululong sa sugal, bakit din natin itigil na itong online gambling? So sir, considering yung situation, sabi niyo ang dami ng lulong dito sa online gambling, hindi na ho kakayanin ng strict regulation sa tingin ninyo? For me, hindi eh. Well, yung iba sabi, dapat 18 years old lang and above. Naku, ang wise ng mga Pilipino. Yung 10 years old, pwede naman niya hiramin yung cellphone ng parents niya. Pwede naman niya hiramin yung cellphone ng kasambahay niya na nakakatanda. Pwede siya manghiram ng cellphone ng mga taong kakilala niya mas nakakatanda sa kanya. Wala rin. At ngayon, sa GCash, sa Paymaya, nandyan palagi yung online gambling na naka-advertised. So, very accessible. Sa online gambling, unlike before, tingnan nyo guys, gusto mo magbingo, pupunta ka sa mall para magbingo. Gusto mo magsabong, punta ka sa sabungan para magsabong. Gusto mo magkarera, punta ka sa racetrack para magkarera. Ngayon, kahit nasa loob ng CR, habang you're doing your thing, pwede ka online gambling. Pagkatapos mo siguro, natalo ka na ng 10,000. Ganon katindi ang online gambling. So pag wala na itong online gambling, yung mga sugarol na gusto talang magsugal, then punta sila dun sa venue nung sugal na gusto nila. Ngayon pati, meron pa nga igagamba, pa yun. Totoo yan. Lahat ng klaseng sugal na naman isip nyo, i-billiards, nandyan na. Who knows kung ano pa yung mga susunod na mga kabanata nitong e-gambling mga operators, kung ano pa mga isip nila. Matindi. I'm calling upon PAGCOR for now, ipatigil nyo na muna lahat ng advertisement sa lahat ng platform
ng e-gambling. Sabi niya, papatigil niyo, kanina lang pagpunta ko rito. Ang dami. Dami mga advertisement pa rin. Sana magkaroon muna ng moratorium habang nagde-decide yung ating executive kung paano nila i-handle to. Sir? As long as it's online para sa akin. Ngayon, kung gusto mo sports, anong klaseng sports? Basta't online. Kung gusto mo magtaya ka, di maglagay na lang sa PBA na yung parang pupunta ka doon at mananaya ka, parang ginagawa sa horse racing, di ba? Meron yung pupunta ka sa tayaan, doon ka tataya. O gawin na lang legal yun. Magkakaroon ng mga, ano bang tawag niyan? Yung patayaan. Para sa gaming, parang nangyari sa Las Vegas. Kung gusto magtaya sa basketball, punta ka sa isang casino at doon ka tataya. Pwede sa casino. Punta sila sa casino para maging deterrent yun one way or the other. Natatama rin, ba't pa ako pupunta, umuulan o tinatamad ako, hindi ako pupunta na lang, saka na lang. Whereas ngayon, gusto nila maglaro ng basketball or anything. Sa gambling, nandiyan yung online. Sir? Saying, sir, na yung mga pasugal niya yun na online, pwedeng sa casino na lang. Doon na lang lahat tumaya kasi bawal ang mga minor